Ang paglaya ng Norwegian National, 3 Indonesian at 2 Pinoy na bihag ng Abu Sayyaf ay sinasabing resulta ng matinding operasyon ng militar. Ngunit maging ang gobyerno ay hindi itinatanging malaki ang tulong ng Moro National Liberation Front o MNLF sa pagpapalaya sa mga dayuhang bihag. Sinyal ito ng simula ng pakikipagtulungan ng MNLF sa administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Gagamitin na nga ba ng MNLF ang kanyang impluensya o ang mas maraming puwersa laban sa Abu Sayyaf alang-alang sa isinusulong na usapang pangkapayapaan? Ngayong malaya na ang 4 na dayuhan at 2 Pinoy sa kamay ng Abu Sayyaf Group, magtutuloy-tuloy na ba ang opensiba ng militar laban sa ASG? Kami ay nagtanong, kami ay nag-usisa. Ako si Erwin Aguilon at ito ang Radyo Inquirer 990 Special Report. May ransom nga bang binayaran sa kalayaan ng mga pinalayang bihag? May binabanggit na milyong-milyong pisong ransom payment, ngunit kaagad itong itinanggi ng pamahalaan. Ilang lokal na opisyal din ang may papel na ginampanan sa pagpapalaya ng mga pinalayang mga bihag. Paano nga ba nakalaya ang mga ito? Ano ang kwento ng Armed Forces of the Philippines at ng mga lokal na opisyal na nakausap namin dito sa Sulu? Narito ang aking report. I have an aircraft with me. I have a private plane. Okay. Okay. So when I shoot on an aggressive, I think it's okay. Yes. Well, I'm sorry the weather is not cooperative. 2 hours or few minutes, you can see his loved ones in the rain. Okay. Good. I will come back tomorrow 10 o'clock here in Holo Airport. But the president will take care because you're going to take some time. But it's Hussein. Yes. Okay. Yes. See you tomorrow. I will. You take care of him. I know he's well okay in your hands. Okay. Okay, Mas. Thank you. 10 o'clock tomorrow. 10 o'clock. Ito si General General. Salamat. Our commander here. Good. I'm very relieved and grateful for being alive, and thank everybody for helping me and making this release possible. Alas 4 ng hapon, araw ng Sabado, nang mapasa kamay ng mga tauhan ng Moro National Liberation Front o MNLF ang Norwegian National na si Kjartan Sekingstad sa kabundukan ng Sulu. Si Sekingstad ay isa sa pinakamatagal ng hawak na bihag ng Abu Sayyaf Group. Nagtungo sa Holo Sulu si Presidential Advisor on the Peace Process, Secretary Jesus Dureza, para kuhanin si Sekingstad. Ayon kay Dureza, matapos mapasa kamay ng mga tauhan ni MNLF Chairman Nur Miswari, ang dayuhang naging bihag ng ASG ay agad itong dinala sa kanilang kampo sa Barangay Kagay, Intanan, Sulu. Kjartan has been released already from the hands of his captors. He has been turned over already to Chairman Nur Miswari, who is helping us in this. Presently, he is now staying overnight at the place of Nur Miswari in Barangay Kagay. Hindi pa man napapasa kamay ng pamahalaan ng Norwegian National, 3 bihag pa ang pinalaya ng Abu Sayyaf dakong 1:00 ng madaling araw noong Linggo. Bago magtanghali, tumulak ang grupo ni Dureza at Sulu Vice Governor sa Kurtan sa kuta ng MNLF sa Indanan, Sulu, at doon na ipasa sa kanila ang 4 na dayuhan. Mag-aalas 3 na ng hapon nang makarating sa Sulu Airport ang grupo ni Dureza. Ayon naman kay Vice Governor sa Kurtan ng Sulu, isinama lamang siya ni Secretary Dureza
para sunduin ang apat. Sa kanya pakikipag-usap kay Seking Stand, sinabi nito na maayos ang pagtrato sa kanya. Mama lang ako sa kanya. Opo. At kinuha namin doon sa kampo ni Chairman Miswari. At okay naman. At tinurn over ni Chairman Miswari kay Secretary Duresa yung Norwegian at saka yung tatlong Malaysians. So kung ano daw po ang Indonesia sir, so kumusta raw po sila? Ano po yung sabi sa inyo, Vice Gov? Maganda naman ang tsura nila. Opo. Oo. Kumusta raw po sila? Ano pong nakausap niyo po ba? Nakausap ko, siyempre, stress ni gutom din. Opo. Ayan. So okay naman daw po sila, maayos naman daw po yung pagtrato sa kanila. Maayos naman daw. Pero iba naman ang kwento ng tatlong mangingisdang Indonesians dahil ayon sa kanila, hindi sila pinapakain ng maayos ng ESG. Mariin namang itinanggi ni Duresa na may ibinayad na ransom ang gobyerno at kung meron man anya, baka ang pamilya ng mga dinukot. We don't talk about ransom. There is no ransom as far as government is concerned. So I don't know where you get your stories, but we have him and the three Indonesians. Hindi pa man natatapos ang 24 oras, dalawang Pinoy na bihag naman ang pinalaya ng ESG. Sina Daniela Taruk na 7 buwang buntis at Levy Gonzales na pawang mga technician ay pinakawalan sa Scott Road, Holo, Sulu matapos ang ilang buwan ding pagkakabihag ng dukutin sa bayan ng Patikul. Isinailalim ang mga ito sa medical check-up at debriefing bago ipinasa sa kanilang pinagtatrabuhang kumpanya at saka sa kanilang pamilya. Bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa, ako si Erwin Aguilon, Holo, Sulu. Nakalaya na ang Norwegian national, 3 Indonesian at 2 Pinoy. Ngunit ilan pa ba ang natitirang bihag ng Abu Sayyaf Group? May report si Roel Perez. Isang Indonesian national ang pinakahuling pinilaya ng Abu Sayyaf na nakilalang si Herman Manggak na dinukot noong Agosto 3 ngayong taon. Noong isang araw lang matapos ang isang buwan na pagkakabihag, pinilaya naman ng badinong grupo ang 2 sa kanilang mga binihag na Pilipino. Sunod-sunod ang paglaya ng mga hostages na matagal ng hawak ng Abu Sayyaf Group. Kabilang sa napalaya ang mga telecom employee na sina Daniela Taruk at Levy Gonzales sa barangay Tiptipon, Panglima, Estino, Sulu. Nais ko lang pong ipaabot sa ating mga mamamayan na may isa na naman po tayong kidnap victim na hawak po ng Abu Sayyaf na pinakawalan ngayong hapon. At ang pangalan po nito ay si Herman bin Manggak, isang Indonesian national na mahigit na 1 buwan na pong hawak ng ESG at ng mga grupo nito. Ito pong si Manggak ay isa po sa mga naabdak ng mga armadong tao dyan po sa lugar ng malapit sa Sandakan noong 3 August ngayong taon at ngayon ay napakawalan na. Malaki po ang naging tulong dito ng MNLF na nakipag-ugnayan sa atin at sinalin po itong si Manggak sa kamay po nila at siya namang pong ibinigay nila kay Sulu Governor Sakurtan at sa mga miyembro po ng PNP sa Hulo sa pamumuno ni ng hepe nila na si Tali. At siya naman pong ibinigay at sinalin po sa pagkupkop ng Armed Forces. Kanya't nung nakuha na po nila Brigadier General Arnel de la Vega ng Joint Task Force Sulu, ipinasuri po muna siya sa ating mga doktor at hanggang sa kasalukuyan po ay isinasagawa itong medical examination na to. Nitong Miyerkules na iligtas naman ng mga tauhan ng 35th Infantry Battalion ng 501st Brigade ng Philippine Army at ng Indanan Police sa tulong ng MNLF ang negosyanteng si Martina Linye sa bahagi ng Tanhong Port, Barangay Buansa, Indanan, Sulu. Pinakain po kayo? Kaya nga po Pinainom po? Creating kasi
3 days po walang kain, walang inom. Kapasok raw po kayo sa ano? Anong naupuan? Oo, yung sa kasila. Siguro na kuwan yung sa tubig ba. Nakakuan man ako, kababad man ako nagsigas sa tubig. Si ay dinukot nung Lunes sa 3 araw na hindi pinakain at pinainom mga dumukot sa kanya na miyembro ng Abu Sayyaf. Ayon kay Brigadier General Arnel de la Vega, ang komando ng Joint Task Force Sulu, malaki ang tulong ng komunidad at iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa pagkakaligtas ng negosyanteng dinukot ng Abu Sayyaf sa Siraway, Zamboanga del Norte. Ayon pa sa AFP, nagipit ang Abu Sayyaf sa nagpapatuloy na military operations laban sa badi ng grupo kung kaya pinalaya ang 2 biktima. Ito po ang patuloy at sunod-sunod na paglaya o pag-release sa mga hawak po na kidnap victims ng Abu Sayyaf ay nakikita po naming magandang senyales at naging outcome po ng ating patuloy na relentless military operation dyan po sa lugar ng Hulo Sulu. At kung patuloy din po ang kooperasyon ng ating mamamayan, ng local government at ng iba pa pong grupo na kasapi natin at naghahangad na mabigyang laya ang mga hawak pa ngayon ng mga tao ng ASG, mapapabilis po ang paglabas o paglaya ng mga patuloy pa nilang hawak. Sa ngayon, prioridad pa rin ang operasyon ng militar na mapalaya ang mga nalalawi pang hawak na bihag ng Abu Sayyaf. 4 na Pinoy at 11 pang dayong hostage ang nasa kamay ng Abu Sayyaf. May nananatili tayong isang Dutch na si Ewald Horn na patuloy pa ring hawak. 4 na lang na Indonesian, 5 Malaysians. So, yun po ang hawak nila. Yung Japanese po ay kasama rin dyan sa bilang na yan. Sa bawat paglaya ng mga bihag, ang laging tanong, may ransom payment ba? Wala kaming balita tungkol sa anumang naging palitan ng pera o ransom payment. Huwag po sanang nagbabayad ng ransom dahil ito po ay nagiging dahilan ng kanilang patuloy na existence. Kaya kung ititigil po natin ito, mawawalan po ng motibasyon ng mga grupong ito na isagawa itong mga krimeng ginagawa nila hanggang sa kasalukuyan. Malaki ang naitulong ng MNLF o Moro National Liberation Front sa paglaya ng mga bihag ng Abu Sayyaf nitong 2 magkasunod na linggo. Ang tanong kung ipagpapatuloy ba ng MNLF ang kanilang pakikipagtulungan sa pamahalaan para sa kalayaan ng mga nalalabi pang bihag ng Abu Sayyaf. Bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa, ako si Roel Perez. May mga tropang umalis, may mga tropang pumalit. Nananatili dito sa Sulu ang nasa 10,000 puwersa ng hukbong sandatahan at nananatili pa rin ang misyon. Bakit nga ba ibinubuhos ng gobyerno ang ganitong kalaking puwersa dito sa Sulu? Ito'y upang tapusin na ang bandidong Abu Sayyaf Group. Narito ang report. Dito sa Sulu, naabutan pa namin ang mga tauhan ng 21st Infantry Battalion at 16th Infantry Battalion na naghahanda sa kanilang pagtulak patungo sa bundok bilang bahagi ng patuloy na opensiba laban sa Abu Sayyaf Group. Araw man o gabi, tuloy ang operasyon sa pamamagitan ng pagkalugad mismo sa mga kabundukan ng Sulu na pinagkukutaan ng AFG. Halos araw-araw ay may dumarating na C-130 na nagdadala ng tropa sa Hulo Sulu na siya rin nagsisilbing sundo ng iba pang tropa ng militar na kailangan munang pahinga. Ang tropang ito, first time na na-deploy sa Sulu at kauna-unahang pagkakataon na lalaban sa ASG matapos ang mahabang pagsasanay. Sa Port of Hulo, dumating din ang iba pang tropa sakay ng barkong pandigma ng Philippine Navy. Kinausap naman ni Brigadier General Arnel de la Vega, commander ng Joint Task Force Sulu, ang mga tropa upang bigyan sila ng gabay at lalong palakasin ang loob sa nakaumang napakipagbakbakan sa Abu Sayyaf Group. Kasama na rin dyan ang ilang mga hindi magagandang pangyayari. Subalit yan naman ay kasama sa ating tungkulin na kung meron tayong mga nasusugatan, kung meron tayong mga nasasabing mga kasamaan. Binisita din ni Philippine Marine Commandant Major General Andre Costales Jr. ang mga tauhan ng Marines na nakatalaga sa lalawigan ng Sulu. Ito ayon kay Costales ay upang palakasin ang moral ng kanyang mga tauhan at makita
ang kalagayan ng mga ito. Sa kabila naman ng pagkasawi ng 15 tauhan ng militar sa huling pakikipagsagupa sa Abu Sayyaf, nananatiling mataas ang moral ng mga sundalo. Habang walang labanan, ang mga sundalo naglalaro ng basketball o chess o di kaya naman ay naliligo sa karagatan ng Patikulsulu. Hindi nila alam kung kailan ang susunod na laban, ngunit araw man o gabi, dumating ang pangangailangan, handa sila sa susunod na bakbakan. Bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa, ako si Erwin Aguilon, Hulo Sulu. Ang Abu Sayyaf Group nga nagsabing tumanggap sila ng ransom kapalit ng kalayaan ng mga pinalayang bihag. Hindi naman nilinaw ng tagapagsalita ng Abu Sayyaf Group na si Abu Rami kung sino at kailan naganap ang bayaran ng ransom. Ang binigyan din ni Abu Rami ay ang pagbili umano nila ng 50 sako ng ammonium nitrate sa Pata at Pangutaran dito rin sa lalawigan ng Sulu para sa paggawa ng Improvised Explosive Device o IEDs. Gaano kaseryoso ang banta ng Abu Sayyaf Group na pagpapasabog ng mga IEDs? May report si Ricky Brosas. Very relieved and grateful for being alive and thank everybody for helping me and making this release possible. Matapos ang halos isang taong pagkakabihag ay tuluyan ng nakalaya sa kamay ng bandidong grupong Abu Sayyaf, ang Norwegian na si Kjartan Sikingstad. Bunga raw ito ng military operation laban sa bandidong grupo. Pero ayon sa nagpakilalang tagapagsalita ng ASG na si Muammar Askali alias Abu Rami, 30 milyong pisong ransom ang ibinayad sa kanila kapalit ng pagpapalaya kay Sikingstad. Taliwas ito sa sinabi ni Presidential Advisor on the Peace Process, Secretary Jesus Dureza, at MNLF spokesperson Samsula Adju na walang ransom sa paglaya ni Sikingstad at ng iba pang mga bihag. Ang MNLF ay naging katuwang ng gobyerno sa negosasyon sa bandidong grupo. Hindi naman nilinaw ni Rami kung sino at kailan naganap ang bayaran ng ransom. Ang binigyang diin ni Abu Rami ay ang pagbili umano nila ng 50 sako ng ammonium nitrate sa Pata at Panguntaran sa Sulu para sa paggawa ng Improvised Explosive Devices o IEDs. We physically took into our custody Mr. Kjartan Sikingstad, a Norwegian who was abducted almost a year ago, September 21st, 2015. We were able to recover him from the camp of Chairman Nur Miswari, who in turn received him from the captors yesterday. Together with him, we were able also to receive the 3 Indonesians that have already, upon instructions of the President, turned over to a representative of the Indonesian government in Holo today, and they are now on their way to Jakarta. Tonight, Mr. President, may I then therefore present to you Kjartan Sikingstad. Samantala, sa seremonya ng pamamahagi ng kompensasyon sa mga biktima ng pambobomba sa Davao City, sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na kumbinsido siyang masusundan pa ang mga pagpapasabog na una nang inako ng Abu Sayyaf. Iyan ang dahilan kung bakit isinailalim sa state of emergency ang buong bansa. It's always connected with the Abu Sayyaf before or dito sa Central Mindanao. But this is not the first time that Davao City has been sacrificed in the altar of violence. Ang pangamba ng Pangulo ay kanyang inihayag ilang araw matapos pakawala ng ASG ang ilan sa kanilang mga bihag. Umigting tuloy ang agam-agam na baka nga totoo ang sinabi ng ASG na ipinambili nila ng mga sangkap ng pampapasabog ang dumanoy ransom ni Sikingstad. Dahil dito ay lalo pang pinaigting ng mga otoridad
ang seguridad sa mga vital installations sa bansa, kasabay ng pag-iral ng state of emergency. I cannot tell you now, but we are trying our very best to put order in this country. We are racked with so many problems, kidnapping in the south, terrorism, drugs, which is really pulling us down. And I can say that we would need time, I said, to put everything in order. Ungat malinaw ang patakaran ng pamahalaan sa no ransom policy sa dahilang mitsa ito sa seguridad ng mamamayan. Pero bakit laganap pa rin ang pambibihag ng teroristang grupo? Bakit mga dayuhan ang primary target ng kanilang abduction activities? Simple ang lohika. May nagbabayad ng ransom sa mga bandido. Batid ng mga nasa hanay ng depensa ang kapasidad ng Abu Sayyaf na makapaglunsad ng serye ng mga pambobomba bilang diversionary tactics sa gitna ng nagpapatuloy na simultaneous land, air, naval, and police operations para tuluyan ng pulbusin ang mga kalaban. Bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa. Ako, si Ricky Brosas. Ilang linggong maituturing na payapa ang lalawigan ng Sulu. Walang labanan, karaniwan ang pamumuhay ng mga mamamayan dito sa Sulu, lalo na dito sa bayan ng Hulo. Ngunit alam ng mga mamamayan ng Sulu na anumang oras ay maaari na namang pumutok ang labanan. Maging iyon ay karaniwang bagay na sa mga lugar tulad ng Sulu. Kami ay nagtanong, kami ay nagbusisa. Ako si Erwin Aguilon at ito ang Radyo Inquirer 990 Special Report.